Kabanata 281. Ikaw ba ang pangkalahatang tagapamahala dito, Miss Thornton? Hindi maitago ni Gerald ang gulat na ekspresyon nito habang inilalagay niya kay Win ang tanong. Sa isang sulyap lamang sa kanyang pag-uugali, naramdaman niya ang sobrang pagmamalaki ng presensya ng babae, at hindi pa niya naramdaman ang isang aura na kasing lakas nito. Bakit? Hindi ba ako parang isa sa iyo? Panipi. Sumama si Win, nakangisi habang nakatingin kay Gerald sa salamin sa likuran. Oh, by the way, dapat mong itigil ang pag-refer sa akin bilang Miss. Nagpapakatanda ito sa akin, dahil mas matanda lamang ako sa iyo. Nang 10 taon, tawagan mo lang ako sa aking pangalan. Panipi. Kumunot ang noo ni Win, mukhang nagmumula. Sige kung gayon, hindi na kita tatawaging Miss Thornton. Tumango si Gerald. Path. Kahit papaano ay tila nalibang si Win sa tugon ni Gerald, at pinakawalan niya ang tawa. Naunang nais ni Gerald na magkaroon ng pag-uusap tungkol kay Win at sa kanyang pamilya, salamat sa isang matagal na pag-aalinlangan. Nalumutang sa likod ng kanyang isipan sandali ang apelyido ni Minnie ay Thornton. Napaisip ito kay Gerald kung inalagaan ni Win na mag-isa ang bata, ngunit dahil ang isang paksa na tulad nito ay magiging masyadong personal, iniwan ni Gerald ang pag-iisip. Huminto si Win ng isang supermarket habang pauwi, at kalaunan ay umusbong kasama ang ilang malalaking bag ng grocery. Katulad ng paghula ni Gerald, ang tahanan ni Win ay malinis at malinis. Pagkatapos ng isang simpleng paglilibot sa paligid ng bahay, walang mga palatandaan ng anumang mga kalalakihan. Ang maliit na katotohanan iyon ay kahit papaano ay nakaramdam nang gaanong komportable kay Gerald. Pagkatapos ay ipinakita ni Win ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto sa kanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, pinalo niya ang isang mesa ng mga masasarap na pinggan, na mas mahusay kaysa sa anumang inihain nila sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang sinumang nagpakasal kay Win sa hinaharap ay higit na pagpapalain na magkaroon ng asawang tulad nito. Hindi nabanggitin kung paano talaga siya magaling sa pag-uusap. Matapos may hain ang pinggan, naramdaman ni Gerald na si Win ay lumago ng medyo uminit, na parang matagal nang magkakilala. Ang dalawa, nakatingin ang mga mata ni Win kay Gerald. Lalo siyang naakit ng down-to-earth na pagkatao ni Gerald. Sa magkatulad na pagkakapareho, ang kanilang pag-uusap ay mabilis na kinuha habang natural na bumubukas. Si Win ay nakatitig ng malungkot kay Gerald habang nakapatong ang rosas na pisngi sa kanyang mga palad. Gerald, dapat mausisa kasama ni Minnie, di ba? Well, hindi talaga, sumagot si Gerald, na may bahagyang pagkabaliw. Ngumiti si Win habang ang paningin ay tumusok kay Gerald. Talaga, habang nagluluto ako kanina, napansin kong parang nag-scan ka sa aking silid. May hinahanap ka ba? Panipi. Ang matitigong tingin niya ay medyo lumaktaw ang kanyang puso. Si Win ay hindi isang taong magugulo, na pinagmamasdan ang bawat solong paggalaw ni Gerald sa sandaling siya ay pumasok sa kanyang bahay, at bawat solong salita na sinabi niya ay eksaktong nasa isip niya. Ang sitwasyon ay nagparamdam kay Gerald na parang isang mag-aaral sa elementarya, kung saan nakalantad ang lahat ng kanyang saloobin. Huwag mo nang isiping magtago ng kahit ano sa akin. Ang totoo, wala akong maitago sa iyo kahit saan. Iniwan kami ng ama ni Minnie, at palagi kaming dalawa. Karaniwang ginugugol ni Minnie ang kanyang oras sa kindergarten habang nagtatrabaho ako sa aking kumpanya. Dadalhin ko siya sa trabaho sa katapusan ng linggo. Narito ang problema. Noong nakaraang linggo, isang pagsalakay sa kabisera ng ilang masasamang bata ay pinilit ang marami sa mga maliliit at katamtamang institusyon ng Mayberry na wala sa negosyo. Diyos, sobrang na-stress ako. Mayroong isang oras na ito, kung saan ako ay nabaliw tungkol dito. Nadulas ako at si Minnie ay hindi sinasadyang nahulog sa isang ilog. Wala kang ideya kung paano ako natakot, at alam ng Diyos kung gaano ko ninanais na magkaroon ako ng isang lalaki sa tabi ko upang matulungan akong may ayos ang mga bagay. Panipi. Habang binagsak ni Win ang ilang baso ng pulang alak, nagsimula nang mamula ang kanyang magandang mukha, na naging sanhi ng
Kanyang hitsura na lalong nagtatampo at kaakit-akit. Sa totoo lang, palaging naaakit si Gerald sa mga kababaihan na nasa edad niya o mas bata sa kanya. Hindi talaga siya makikipagtulungan sa mga may sapat na gulang na kababaihan na nasa 30 taon na. Lalo na hindi kasama ang isang napakaganda ngunit may pag-uugaling babae tulad ni Win. Hindi mapigilan ni Gerald na titigan ang napakarilag na paningin sa harapan niya. Ang puso niya ay tumibok sa dibdib na parang baliw. Isinantibi ang kaisipang iyon, inimbitahan lamang siya ni Win para sa hapunan bilang isang mabait na kilos at medyo may pagka-awkward. Si Gerald nang ilabas niya ang paksang naghahanap ng isang lalaki. Hindi siya sigurado kung hindi niya nauunawaan ang mga sinabi nito. Miss Win, kanina pa nabanggit mo na ang ilang binata ay sinalakay ang kabisera ng Mayberry. Ngayon, ano ang ibig mong sabihin doon? Panipi. Oh, tungkol doon. Wala ito, ngunit narinig mo siguro ang pinakasamang tao ni Mayberry, si Gerald Crawford, tama ba? Siya, ang taong masyadong mislan sa pananamit na nagmamay-ari ng Mayberry Commercial Street. Panipi. Puno ng galit ang tono ni Win. Halos mamatay si Gerald na nasasakal sa isang sarap ng patatas. Kabanata 282. Mula kailan siya naging pinaka-masamang bata sa Mayberry? Well, syempre narinig ko na siya. Ngunit narinig ko lamang ang tungkol sa magagandang bagay. Ang mukha ni Gerald ay namula ng bit na pula sa hiya. Ano ang ibig mong sabihin sa mabuting bagay? Hindi mo ba alam kung paano gumagana ang mga negosyo? Ilang oras na ang nakakalipas, namuhunan si Gerald ng malaking halaga ng kapital sa mga pangunahing negosyo ng Mayberry. Maaaring ito ay parang isang paglipat ng kuryente, ngunit maraming iba pang mga negosyo sa pamayanan ng Mayberry ay na-screw din. Walang salamat sa kanya. Ang mga negosyong tumanggap ng isang biglaang pag-iniksyon ng mga pondo ay sumailalim sa labis na pag-unlad na nakagambala sa balanse ng komunidad ng negosyo. Siyempre, nagbigay din ito ng napakalaking hamon sa mga pangalawa at pangatlong baitang na mga negosyong tulad namin. Maraming tao, mula sa pamayanan ng negosyo ang naiinis sa kanya. Panipi. Tapos nang magsalita si Win, ibinaba ni Gerald ang mga kubyertos at kinuskos ang ilong. Siyempre, alam niya ang lahat tungkol sa napakalaking pamumuhunan na pinag-uusapan ni Win. Kinatawan niya ang kanyang kapatid na babae habang namumuhunan sa mga proyektong iyon, kasama ang pagpopondo ng Scott Howe Elementary School at iba pang mga katulad na proyekto. Hindi ito pinag-isipan ni Gerald at pasimpleng ginawa ang lahat sa sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Pagkatapos gawin ito, gayunpaman, hindi na siya lumalim pa. Hindi niya namalayan, ang pagdagsa ng malalaking pondo ay nag-ambala sa balanse ng ekonomiya ng Mayberry. Upang mailagay ito sa isang paraan, siya ang dahilan kung bakit nag-alala si Win tungkol sa kanyang pamumuhunan. Nagresulta ito sa kanyang pagpabiye kay Minnie, kung saan kalaunan ay hindi na siya nito nakita at hinayaan na mahulog sa tubig. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Sapat na pakikipag-usap mula sa akin. Tama, kaya Gerald, malapit ka nang magsimula sa iyong internship, hindi ba? Anumang mga magagandang lugar sa pag-iisip. Panipi. Tila ngayon naman ay si Win ang nagtanong. Si Gerald ay matapat at mabait, ngunit sa kanyang pananamit at phone na ginamit niya, masasabi ni Win na nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Mayroong kabaitan sa loob ng puso ni Win, at nag-alala siya sa hinaharap ni Gerald. Hindi ko pa napagpasyahan kung saan ako pupunta. Sagot ni Gerald. Mabuti naman. Kung wala kang mapupuntahan, malugod kang mag-intern sa aking kumpanya. Doblehin ko ang sweldo mo, at kung susundin mo lang ako, ginagarantiyahan ko na makakabili ka ng iyong sariling bahay sa Mayberry sa loob ng 5 taon. Panipi. Kahit papaano, natukso si Win na itabi si Gerald sa tabi niya. Ang kanilang pag-uusap ay nag-ambala ni Minnie. Mommy, ano ang kailangan mo kay Tio Gerald upang makabili ng bahay? Hayaan mo lang siyang tumira dito sa amin. Kapag lumaki na ako, magkakaroon ako ng sarili kong bahay, upang makasama ka ni Tio Gerald. Panipi. Minnie, ano ang pinag-uusapan mo?
Paano makakasama ni Mommy si Uncle Gerald? Ang mga mag-asawa lamang ang pinapayagang manirahan, naiintindihan mo. Panipi, hindi mapigilan ni Win na ngumiti ng mapait. Naiintindihan ko na ngayon. Ibinaling ni Win ang atensyon kay Gerald, nakita lamang siyang ngumiti ng tahimik. Dapat mong isaalang-alang ang alok, Gerald. Maaaring maliit ang aking kumpanya, ngunit may magandang hinaharap. Panipi, tumango si Gerald bilang sagot. Nagtataka siya kung ano ang iisipin niya sa kanya sa sandaling matuklasan niya na siya talaga ang Gerald na ginulo ang kumpanya niya. Gayunpaman, sa pag-uusap, alam niya na medyo responsable siya sa mga doldrum na kinakaharap ng kumpanya ni Win. Hindi lang ito, papansinin ni Gerald. Pinunasan ni Minnie ang kanyang bibig ng napkin. Mommy, busog na ako. Maaari ko bang makuha ang aking mga laruan mula sa ibaba? Gusto kong sumama sa akin si Tio Gerald. Panipi, anong mga laruan? Kung nais mo ng mga bagong laruan, maghihintay ka hanggang bukas. Dadalhin ka ni Mommy sa toy store. Panipi, hindi, gusto kong sumama sa akin si Tio Gerald. Sa puntong ito, tila nagustuhan ni Minnie si Gerald. Mahigpit na hinawakan ng mga kamay niya ang mga braso ni Gerald. Naayaw kumalas. Okay lang, sasamahan ko si Minnie sa toy store. Babantayan ko siya, kaya huwag kang mag-alala. Panipi, matapos iyon ay binaba na ni Gerald si Minnie. Habang papunta na sila, idinikit ni Minnie ang sarili sa tabi ni Gerald. Bagaman siya ay natuwa, napaawa siya ng kaunti. Walang alinlangan na si Win ay isang malakas na babae, ngunit gaano man siya't hindi, siya ay isang babae pa rin, at si Minnie, isang walang ama na anak. Gusto mong makasama ka ng marami, Minnie? Tanong ni Gerald. Oo, si Minnie Thornton ay malakas na tumango. Bakit? Iyon ay dahil mabuting tao ka, hindi ka tulad ng masamang lalaki na patuloy na pumupunta sa aking bahay. Sinaktan niya si Mommy. At kung minsan ay hinahampas niya rin ako. Panipi, nagulat si Gerald sa sinabi ng maliit na batang babae. Sa una, nais lamang niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanilang pamilya, inaasahan na maibigay niya kay Minnie at Win ng higit na tulong. Tiyak na hindi niya inaasahan na makakarinig ng ganyan mula kay Minnie. Ang mga masamang tao, ibig sabihin ba ay ang mga pakikipag-ugnay sa lipunan ni Win ay komplikado rin. At sino sa kanilang tamang pag-iisip ang bubugbog sa isang bata tulad ni Minnie? Kabanata 283. Ngayon, sinong babaeng matagumpay sa lipunan ng walang lalaki? Sa likuran niya, matapos marinig ang tungkol sa iba pang kabuluhan ni Win, si Gerald, nang walang maliwanag na dahilan, nakaramdam ng panandaliang pagkabigo. Nais niyang tulungan si Win, hindi lamang dahil maganda siya, kundi para din sa kanyang anak na si Minnie, ang munting batang babae na sinimulan niyang makitang pabor. Marahil ay dahil nailigtas niya ang buhay ni Minnie. Binigyan siya nito ng isang pagkaama, kung saan automatiko niyang nadama ang pakiramdam ng pagmamahal ng ama sa tuwing magkikita sila. Ang mga bagay, gayunpaman, ay tila mas komplikado kaysa sa naunang naisip. Marahil ay hindi kinakailangan ni Win ang kanyang tulong. Tungkol naman sa kanyang pagkabigo, ito ay dahil sa inakala talaga ni Gerald na si Win ang ganoong uri ng babae. Bakit nga ba? Sasabihin ni Minnie na isang lalaki ang darating upang hanapin siya. Ito ay pribadong buhay ng iba pa rin, at wala ito sa kanyang negosyo. Kaya pagkatapos bilhin si Minnie ng bago niyang laruan, ibinalik siya ni Gerald sa kapitbahayan. Nang walang paliwanag, biglang hinawakan ni Minnie ang braso ni Gerald. Hindi niya alam kung ano ang nakita niya, nawala ang masayang ekspresyon nito, at namumutla ang mukha. Nakita niya na ang mga mata nito ay nakapako sa isang malaking itim na Mercedes-Benz na nakaparada sa tabi ng daanan. Wala ang kotse kanina. Ano ang problema, Minnie? Gulat na tanong ni Gerald. Tio Gerald, nandito na naman ang masamang tao, at ang sasakyan niya iyon. Siya ang tumama sa amin ni Mommy. Panipi. Nanginginig ang katawan ni Minnie sa takot, at agad siyang nagtago sa likuran ni Gerald. Bahagyang nagulat si Gerald nang makita niyang walang laman ang sasakyan. Nangangahulugan lamang ito na ang driver ay dapat pumasok sa bahay.
Matapos kumain sa bahay ng isang tao, walang paraan na lalayo lang. Siya at kunwaring walang nangyari. Halika, Minnie, pumasok na tayo. Panipi, sinundo kaagad ni Gerald si Minnie at sumugod sa itaas. Pagdating niya, nalaman niya na ang pintuan ay naiwang nakausara. Sa loob, isang malaking kaguluhan ang nangyari. Turk, nagdala ka ba ng ibang lalaki sa bahay? Bakit may tatlong hanay ng mga kubyerto sa mesa? Panipi, ang kanyang boses ay masungit, at siya ay parang isang nasa edad na lalaki. Nababaliw ka, Damian Rai. Ang nangyayari sa aking pamilya ay wala sa iyong negosyo. Galit na sagot ni Win. Kaya tila may ibang lalaki dito. Win, nakalimutan mo na. Ba ang napagkasundoan natin kalahating buwan na ang nakakalipas? Tutulungan kita na panatilihin ang iyong negosyo upang magbigay sa iyo ng mga pondo upang maaari mong makuha ang mahirap na oras na ito. Ginawa ko ang lahat alang-alang sa iyo. At bilang kapalit, ipinangako mong makakasama mo ako. Ano pa sa palagay mo ang iyong maliit na paninindigan ay nakatiis nang dagok mula sa komersyal na kalye ni Gerald. Ikaw sana ay naging bust ngayon. Panipi, ngayong tinulungan kita, mayroon ka pa ring lakas na makipag-ugnayan sa ibang lalaki. Hehe, sige, kokolektahin ko ang interes. Ngayon, matagal ko na sanang gustong F*6 sa iyo, at hindi ko na mapigilan pa ang 1 minuto. Panipi, ang sumunod ay ang mga plato na lumilipad sa mesa. At ang nakakasakit na basag ng luwad. Lumayo ka sa akin, ikaw na anak ng Turk. Shoal. Panipi, sumigaw si Win ng bawat huling hininga. Nagkataon, binuksan ni Gerald ang pinto at binati siya ng nakakasakit na eksena. Itigil mo yan, sigaw ni Gerald habang kumukuha ng isang vase sa tabi niya at nagbaga sa lalaking nakaupo sa itaas ni Win. Susugod, nasana niya ang kanyang kalbo na ulo. Sa isang malakas na swing, dinala niya ang vase sa kanyang ulo. Sa epekto, bumukas ang bungo ni Damian Rai. F*6. Sino ka? Malakas na isinumpo niya, hawak ang kanyang dumudugo na ulo gamit ang isang kamay at nagpupumilit na hilahin ang pantalon sa kabilang kamay. Mommy, okay ka lang ba? Mabilis na tinulungan ni Minnie si Win na bumangon. Ang kanyang blusa ay napunit ni Damian, na inilantad ang kanyang dibdib. Sa isang malamig at nakamamatay na titig, kinuha ni Gerald ang isang dumi mula sa sahig at binlatan ang mata ni Damian. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Medyo alam na niya ngayon ang lahat ng nangyayari sa pamilya. Dahil ito sa plano sa pamumuhunan, isang bagay na halos nawasak ang kumpanya ni Win. Pagkatapos, lumala ang mga bagay nang lumabas sa larawan ng B. Starred na ito, si Damian. Ito ang kanyang kondisyon, kapalit ng tulong ni Damian Rai. Kabanata 284. Sa totoo lang, nangyari ang lahat dahil sa mga bagay na ginawa niya. Nang walang pagsasaalang-alang, na humantong sa isang hindi mabilang na reaksyon ng kadena ng masamang mga epekto. Nang masaksihan ni Gerald si Win na inaatake, nakaramdam din siya ng ilang pagkamuhi sa sarili sa loob, at bigla na lang kumulo ang dugo niya. F*6, naiintindihan ko na. Win, siya ang asukal na sanggol na iyong pinakain, tama ba? Gaano ka manggahas na magkaroon ng mga bola upang matumbok ako? Ako si Damian F** at Stingray. Maghintay ka lang, bata, papaputasan kita ng buhay. Panipi, nagmumura pa rin si Damian kay Gerald habang dumadaloy ang dugo sa mukha niya. Hindi takot sa kanya si Gerald. Tumakbo siya papalapit sa kanya. Handa ng i-swing ang kanyang dumi. Lumalaki sa kanyang bayan, si Gerald ay nagdusa ng lahat ng uri ng paghihirap. Dati siya ay mahirap at mahiyain, ngunit siya ay medyo malakas. Habang nagsisimulang tumaas ang mga bagay, hindi na naglakas loob si Damian na tumagal pa. Pagkatapos ay tuloy-tuloy siyang binugbog ng isang dumi ng tao. Habang siya ay umiiyak sa sakit. Sa huli, nagawa niyang makarating sa pintuan at tumakas. Miss Thornton, ayos ka lang ba? Itinapon ni Gerald ang kanyang dumi at lumapit kay Win na may pag-aalala. Pinunasan ni Win ang kanyang luha at umiling. Mabuti ako, ang
Anak ng Turk, lumapit siya sandali matapos na umalis kayo. Sa kasamaang palad, bumalik ka sa nakaraan, kung hindi, ako ay naging. Mas mabuti na huwag pag-usapan ito, ngayon ay naisave mo na ang pareho nating buhay, hindi kita mahihila sa gulo na ito, kaya mas mabuti kang umalis ka dito ngayon. Si Damian Rai ay isang mapaghiganti na B****, siya ay mula sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Mayberry, mabuti pang umalis ka ngayon bago ka tumingin ng mabuti sa mukha mo. Panipi, sumabog ang gulat sa kanyang mga mata. Walang may nakakilala kay Damian Rai na mas mahusay kaysa sa kanya. Narinig niya minsan na may nagbanggit na si Damian ay may crush sa isang service girl sa bar. Nais niyang samahan siya, ngunit ang kasintahan ng batang babae ng service na iyon ay nagtatrabaho din sa parehong bar, at nag-atubili siyang bitawan siya. Sumulong ang kasintahan niya upang pigilan siya. Bilang isang resulta, nagpadala si Damian Rai ng kanyang mga goons upang bugbugin siya, pinutol ang kanyang mga hamstrings. Pagkatapos, ginahasa niya ang service girl at hinayaang magpalitan ang kanyang mga goons. Sa madaling sabi, si Damian Rai ay isang hindi makataong hayop. At nasa likuran niya ang buong pamilya Rai. Hindi ako natatakot sa kanya, tsaka, sino ang nakakaalam kung anong mangyayari sa inyong dalawa kung aalis ako? Tiyak na hindi, kanya bibitawan at ang iyong anak na babae. Panipi, talagang hindi takot sa kanya si Gerald. Kung tatakbo siya mula sa eksena tulad ng isang puki, mas gugustuhin niyang tumalon mula sa gusali. Alam niyang hindi siya maaaring maging ganoong klaseng tao. Kumusta naman, isasama mo si Minnie at pumunta. Manatili ako. Naniniwala akong mapakalma ko ang galit niya. Panipi, sambit ni Win habang kinakagat ang labi. Naiintindihan ng lahat kung ano ang tunay niyang ibig sabihin. Kung iyon ang kaso, sa palagay ko dapat tayong magtago. Pansamantala, alam ko ang isang ligtas na lugar, maaari kang sundin ako ni Minnie, kaya pareho kayong hindi mag-alala tungkol kay Damian. Alam ko sa katotohanan na may iba pang mga paraan upang malutas ang bagay na ito. Panipi, hindi balak ni Gerald na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit binigyan pa rin niya si Win ng isang matibay na hitsura. Ang pangunahing dahilan ay ang kanyang telepono ay nasira na ngayon, at hindi niya makontak si Zack at ang iba pa. Ang tanging nagawa lamang niyang gawin ay ang magtago. At, pagkatapos ay palitan ang sirang telepono niya. Naniniwala siya na, ang kanyang plano ay hindi magdadala sa kanya ng labis na kaguluhan. Sa huli, si Win ay isang babae pa rin, at wala siyang ideya kung ano ang gagawin pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Nakatingin sa nakakumbinsi na mga mata ni Gerald, nakayuko lang ang ulo niya. Matapos nilang tapusin ang kanilang mga gamit ay bumaba na silang tatlo, tulad ng kanilang pagsakay sa kotse. Isang marangyang kotse ang biglang bumangga sa mga lansangan ng Mayberry, sinundan ng 3 o 4 na komersyal na sasakyan. Lahat sila ay mukhang nakakatakot. Ang mga sasakyan ay lumusot sa maliit na kapitbahayan. Hinaharangan ang lahat ng mga pasukan. Pagkatapos, si Damian, na ang kanyang sugat ay bahagyang benda, ay dinala mula sa kanyang sasakyan. Hindi alam kung ano ang utos na iutos, ang kanyang mga goons ay sumugod sa hagdan. Nang makita ang nangyayari sa labas ng kanyang bahay, namumutla ang mukha ni Win, at maging si Gerald ay medyo nakaramdam ng takot. Kung aalis si Gerald makalipas ang 1 minuto, marahil ay masisira siya hanggang sa mamatay. Ito ay tumagal sa kanya ng maraming pagsisikap upang makarating sa kung nasaan siya ngayon, at kung siya ay bagsak sa kamatayan. Tulad nito nang wala si Zack at ang kaalaman ng iba, siya ay magiging patay na karne. Ituloy mo sir, magmaneho ka. Dalhin mo kami sa mga slum na malapit sa bagong binuo na Scott Howe Elementary School. Panipi, nagmamadaling sabi ni Gerald. Mabilis na tinapakan ng driver ang pedal at tumakas sila sa lugar na pinangyarihan. Tila kinuha ng driver ang tensyon na nangyayari at nais na umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Nagsimula na siyang bumilis. Pagtingin sa bintana ng kotse, nakita ng mga mata ni Damian ang kotse. Nakatayo siya sa ibaba at iniikot ang ulo habang nakatingin sa direksyon ng taxi.
Kabanata 285. Sus! Nagtataka ako kung sino ang gamulo kay Damian Rai, hulaan. Kuna hindi ito magtatapos ng maayos para sa taong ito ngayon. Panipi, maliwanag na gulat ang driver ng taxi habang nagmamaneho siya. Malinaw na kilala niya si Damian Rai at narinig na niya ang kanyang pangalan dati. Medyo naguluhan si Gerald. Sino si Damian Rai at saan siya nagmula? Mas malakas ba siya kahit kay Flynn Lexington mula sa Mayberry Commercial Street? Panipi, tanong ni Gerald sa driver. Matapos masilip ang likod ng sasakyan, parang hindi sinundan sila ni Damian. Bumantong hininga si Gerald. Ahem, paano ko ilalagay ito? Si Flynn Lexington ay talagang isang malakas na figure sa Mayberry, nasa likuran niya ang buong Mayberry International Inc. Para kay Damian Rai, siya ay mula sa pamilyang Rai, isa sa pinakamayamang pamilya sa Mayberry. Siya ang pinsan ni Henry Rai, ang dating pinuno ng Rai Group. Bagaman, ang Mayberry International Inc. ay ang una, ito ay pa rin isang banyagang kumpanya na naitatag sa Mayberry sa loob ng higit sa 10 taon. Sa kabilang banda, iba ang Rai Group. Narito na sa loob ng 40 taon, at ang Rais, isang lokal na pamilya ng mafia, ay may malalim na pinagmulan dito sa Mayberry. Panipi, gaano man kalakas ang Mayberry International Inc., hindi pa rin sila kilalang tao sa lupaing ito. Gayunpaman, ang Rai Group at Mayberry International ay tila maayos na nagkakasundo. Panipi, ang driver ay tulad ng isang chatterbox na hindi titigil sa pagsasalita kapag binuka niya ang kanyang bibig. Habang ipinakilala ng driver sa kanya ang Rise, sinimulan ni Gerald na alalahanin ang kanyang mga nakaraang alaala, lalo na tungkol kay Henry Rai. Naalala niya na minsan ay nagkaroon siya ng isang maikling pakikipagtagpo sa mga Rise dati. Ngunit kailan iyon? Bakit parehong nawala sina Chad at Danny Zanders mula kay Mayberry? Ano ang napaiyak ni Alice na hindi siya naglakas loob na lumabas ng kanyang dormitory? Sa huli, kahit na ang kanyang mga magulang ay walang magawa, at kailangan nilang humingi ng tulong kay Zach Lyle upang malutas ang issue. Naalala niya habang kumakain sila sa Royal Dragon Villa, ang pangalawang henerasyong anak na lalaki ni Henry Rai na si William Rai, nanligaw kina Alice at Jack Ellen habang lasing. Pagkatapos, inutusan ni Danny ang kanyang mga tao na turuan si William ng isang aralin, na humantong sa pagganti ng pamilya Rai. Hindi siya humingi ng tulong kay Luke. Sa halip, si Zack ang humakbang upang mamagitan ng bagay na kinasasangkutan nina Alice at Jack Ellen. Pinakawalan sila ng Rise. Gayunpaman, malinaw din na naalala ni Gerald na binalaan siya dati ni Zack sa pagbabantay para sa kanyang sariling kaligtasan at upang maitago ang kanyang pagkatao at iba pa. Walang duda na ang Mayberry International Inc. ay talagang ang pinakamalaking kumpanya sa Mayberry, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang bawat iba pang kumpanya ay matatakot sa kanila. Kung sa bagay, alam lang nila na ang kumpanya ay pinamamahalaan ng kanyang kapatid na si Jessica. Hindi nila namalayan ang nakakatakot na nakaraan ni Jessica, kaya't ang mga lokal na mafias sa ilalim ng lupa ay hindi takot sa kanya, ni hindi nila pinalampas ang pagkakataong gumamit ng mga taktika upang masabotahe ang kumpanya. Halimbawa, sina Gerald at Mila Smith ay minsang kinidnap, at walang pagpipilian si Zack kundi tumawag ng direkta kay Henry Rai, na nagmamakaawa na palayain na sila. Alam niyang wala sa kabutihan si Henry Rai. Ito ay medyo halata kung gaano mapanganib ang mga Rai sa mga mata ni Zack Lyle. Ito ay naka-out na si Damian Rai ay pinsan ni Henry Rai na nagpatunay kung gaano kalakas ang Rise. Habang nakaupo siya sa sasakyan, hindi mapigilan ni Gerald na pag-isipan ang bagay. Hindi siya natakot na makahanap ng gulo. Pinakamasamang kaso, hihingi siya ng tulong kay Jessica at umasa sa lakas na hawak ng pamilya upang malutas ang issue. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang mga Rise, madali pa rin silang madurage ng mga Crawford sa pamamagitan lamang ng kanilang mga daliri. Ang magagawa ngayon ni Gerald ay ang pag-ayos ng kanyang telepono at makipag-ugnay kay Zack Lyle. Dinala ni na Gerald sina Win at Minnie kung saan nakatira sina Katie Smith at ang iba pa.
Ang lugar ay napakalayo. Napakalayo na hindi masusubaybayan sila ng Damian dito sandali. Si Kuya Gerald, nandito ka. Hoy mga bata, nasaan si Yasmin? Nang makatuntong na siya sa loob, agad na tumakbo sa tabi niya. Sina Danny at Edmund, na naglalaba. Nasa loob siya ng hapunan kasama si Keita. Sa ilang sandali lamang, lumabas sina Keita at Yasmin sa bahay. Si Gerald ay hindi napakalalim sa mga detalye, simpleng. Ipinaliwanag niya na si Win at ang kanyang anak na babae ay nagtutulog sa gabi. Si Keita ay maayos dito, at agad na naglinis ng lugar para kay Win. Naantig din si Win nang sabihin sa kanya ni Gerald na kinupkop ni Keita ang tatlong bata. Marahil ay dahil siya rin ay isang solong ina na nagpapalaki ng isang anak ng mag-isa, naramdaman ni Win ang isang agarang pakiramdam ng koneksyon kay Keita. Ang dalawa ay nag-chat sa isa't isa tulad ng matagal nang nawala na matalik na kaibigan. Matapos maayos ni Gerald ang mga bagay, pumunta siya sa isang malapit na mobile phone mall at mabilis na nagpalit ng bagong telepono. Kung hindi man, maaantala ang mga bagay. Ang standalone mobile phone mall ay napakalaki, at maraming uri ng mga kilalang tatak ng mobile phone ang magagamit. AY286AY. Masikip ang mall. Naglakad-lakad si Gerald, hindi alam kung aling tatak ang bibilhin. Kailangan lang niya ng isang matibay na telepono. Sa huli, ang kanyang mga mata ay nakalock sa isang modelo ng telepono. Ito ay may napakahusay na kalidad na may presyo na $2,830. Ito ay masasabing isang mamahaling telepono. Miss, maaari ba akong magkaroon ng isang mas malapit na pagtingin sa bagong telepono? Salamat. Panipi. Magalang na tanong ni Gerald sa tindera. Nakita ng tindera na si Gerald ay naghahanap sa paligid ng halos kalahating araw. Sa pananamit ni Gerald, alam niyang malamang pumili siya ng mas murang telepono. Gayunpaman, naisip niya na sinusubukan lamang niyang isave ang mukha. Dahil naglalakad siya sa isang kilalang mall, inakala ng tindera na nandito si Gerald na nagpapanggap na lumilingon. Pagkatapos, inaasahan niyang kumilos siya na parang ang telepono ay hindi ang gusto niya at sa halip ay bibili siya ng $50 na sari-sari na hindi naka-brand na telepono at mad-ulash. Nakita niya ang napakaraming mga ganoong tao. Nang maglakad ang mabait na mukhang si Gerald patungo sa tindahan niya, tumingin siya sa kanya. Nagulat siya nang sinabi ni Gerald na nais niyang tingnan ang pinakamahal na telepono sa gitna ng grupo. Paumanhin Ginoo, hindi pinapayagan ng mga customer na subukan ang teleponong ito nang hindi ito binibili. Walang pasensya na sinabi ng tindera. Ang ibig niyang sabihin talaga ay ipakita sa akin ang pera kong mayroon ka nito, F*** kung wala ka. Hindi ba ako maaaring tumingin muna dito? Tanong ni Gerald. Wala sa kanya ang kanyang pitaka sa ngayon, kaya ang tanging paraan lamang para siya ay magbayad ay ipasok ang kanyang SIM card sa telepono at magbayad sa pamamagitan ng pagbabayad sa online. Hindi po, batas ito ng aming tindahan. Ngumisi ang tindera. Margie, busy ka ba sa ngayon? Dinala ko ang ilang mga kaibigan upang tingnan ang ilang mga telepono. Panipi. Maligayang pagdating. Sa sandaling iyon, isang taong masyadong mislan sa pananamit. Kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan ang dumating sa tindahan. Hayward, hindi ka ba magpapalit ng bagong telepono? Nakatanggap lamang kami ng isang bagong modelo sa aming mga tindahan. Panipi. Ang magandang tindera, si Margie Stewart, ay kuminang kay Hayward ng may maningning na mga mata. Isang bagong modelo. Panipi. Nagtipon-tipon si Hayward at ang kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, ang isa sa mga batang babae ay sumulyap kay Gerald. Naaalis na sana. Siya ay nabigla. Banal na she***. Gerald, anong ginagawa mo dito? Panipi. At ang batang babae na iyon ay hindi lamang anumang iba pang estranghero, ito ay si Lillian Cole. Ang nakatayo sa tabi niya ay si Sharon Leslie na hindi nagbago ng kaunti. Tila lahat sila ay nakabitin kasama si Hayward ngayon. Si Gerald naman, napansin na niya ang mga ito. At sa kadahilan ng iyon, malapit na siyang umalis. Kung sabagay, mga kaklase lang silang babae mula high school. Ang
Kanilang pagkakaibigan ay matagal nang natapos, at wala nang masyadong mapag-uusapan nila. Bukod, marahil ay pagbibiro nila siya sa itsura niya, at ayaw ni Gerald na ipanganak ang kanyang sarili sa puntong hindi niya mapigilan ang kanyang mga kamao. Kaya, paimpol siyang naglakad palayo. Ngunit kahit paano niyang subukang dumulas, nabigo pa rin siya. Bakit nandito ka pa rin, bibili ka rin ba ng bagong telepono? Nako, nandito ka talaga para kumuha ng bagong telepono, may pera ka pa ba? Teka, kailangan mo bang lumipat, at iniisip mo pa ring bumili ng cellphone? At mayroon kang mga bola upang makarating sa kilalang tindahan ng tatak na ito. Panipi, nagulat na ekspresyon ni Lillian. Si Sharon, na nakatayo sa gilid, ay tumingin kay Gerald at umiling na may isang mapangutsyang ngiti. Kabanata 287. Way, Hayward, magkakilala ba kayo? Panipi, tanong ng tindera habang nakangisi kay Gerald. Si Hayward ay kilalang kilala sa mga tao sa lugar na ito. Napabalitang magkakaroon ng isang malaking pag-unlad sa kanlurang bahagi ng York North Mountain. Ang nayon kung saan naninirahan si Hayward, ang York North Village, ay ililipat. Sa malapit na hinaharap, ang lugar na ito ay bubuo sa isang pangunahing komersyal na zona. Matapos yumaman sa bayad sa demolisyon, naging aktibo si Hayward sa paligid ng lugar. Madalas niyang pinapalitan ang kanyang telepono dito, kaya't mas nakilala niya ang tindera. Ay, hindi naman. Mga kaklase lang namin mula high school. Panipi, umiling si Hayward. Pagkatapos, hindi niya pinansin si Gerald at lumingon kay Margie. Nakangiti, Margie, kumusta naman ang teleponong iyong nire-recommenda? Maaari ba akong tumingin, bibili ako ng isa para sa bawat kaibigan. Ko, sabi ni Hayward, malinaw na, ang mga kaibigan na tinukoy niya ay sina Lillian at Sharon. Ang parehong mga batang babae ay maganda, at angkop sa panlasa ni Hayward. Ngunit ang bagay ay ang parehong mga dalagita ay tila interesado din sa kanya, na naging balisa sa kanya. Kung nais niyang sirain ang alinman sa puso ng isang tao, siya rin ay medyo nasesira ng puso. Sa makatuwid, pinili lamang niya na ang dalawa sa kanyang tabi. Ang dalawang batang babae ay madalas na mag-away at magalit sa lahat ng oras, ngunit sa gayon ay pinalakas nito ang kakakuhan ni Hayward, na pinaramdam sa kanya na gusto niya, na parang hindi sila mabubuhay nang wala siya. Alam na pareho silang nakakakuha ng mga bagong telepono. Una, silang nasiyahan sa balita, ngunit pagkatapos ay nagbigay sila sa isa't isa ng malamig na mga titig. Sa anong paraan makakakuha ang alinman sa kanila ng nag-iisa? Walang pag-ibig na pag-ibig ni Hayward. Para sa mga batang babae, naiinggit lamang sila at naiinggit sa bawat isa. Heto na, ito na ang isa. Subukan ito at tingnan muna. Ngumiti si Margie habang inaabot ang telepono na tumanggi itong ipakita kay Gerald kay Hayward. Habang nakatayo siya sa tabi, nagsimulang kumulo ang dugo ni Gerald. Lumalabas lamang sa kanya ang mga patakaran ng tindahan. Nais ni Gerald na salakayin sila. Ngunit parehong nakatayo roon sina Sharon at Lillian. Medyo nahihiya si Gerald at hindi na siya makapagpahinga pa. Pagkatapos ay lumingon siya at nahanap ang isa pang tindahan ng Mega Brand. Sir, isang bagong-bagong telepono na dumating sa aming mga tindahan. Ito ay isang pang-internasyonal na tatak, at ang presyo ay $4,800, ngunit ang unang 50 mga customer ay makakakuha ng teleponong ito sa pamamagitan lamang ng $4,300. Gusto mo bang tumingin, Ginoo? Panipi. Pagpasok pa lang niya, isang babaeng nagtitinda na halos 18 o 19 taong gulang ang tumingin sa kanya. Maaari niyang sabihin na ang babae ay medyo nakalaan. Mukha siyang bagong dating dito, na gumagawa ng kanyang trabaho. Nang hindi hinuhusgahan ang kasuotan ng isang tao. Ngunit ang presyo ng telepono ay tiyak na nagbigay sa kanya ng isang malaking pagkabigla. Ang telepono ay nagkakahalaga ng halos $5,000, na kung saan ay masyadong mahal. Ngunit, sa masusing pagsisiyasat sa mga tampok at tatak ng telepono, naintindihan niya kung bakit ganun kamahal ang telepono. Alingaw-ngaw na maraming mga politiko at mga kapitan ng militar ang gumamit ng ganitong uri ng telepono.
Ang mga pagpapaandar ng teleponong ito ay napakalakas, at ang kalidad ay maaasahan. Maaari rin itong maitago ng maayos ang privacy ng gumagamit. Ito ay mas mahusay kaysa sa $2,830 na telepono. Sir, ito ang pinakamahal na modelo sa aming tindahan na may mga Pro feature. Maaari mo ring tingnan ito, ang presyo ay nagsisimula sa $1030 lamang. Panipi. Akala ng tindera na kinilabutan niya si Gerald habang mukhang nakatulala. Sino ang hindi mabigla ng isang telepono na may tag na presyo ng $5,000? Karamihan sa mga ordinaryong tao ay hindi kayang bayaran, kaya't dali-dali siyang nagrekomenda ng iba pa para sa isang megastore na may isang malaking tatak na teleponong. Tulad nito, naging normal para sa kanila na ibenta ang pinakamurang telepono na may $1,000 bilang panimulang presyo. Hindi yun kakailanganin, ipakita mo lang sa akin ang pinakamahal na telepono dito. Nga pala, maaari ba akong mangutang ng isang PIN ng SIM card? Ngumiti si Gerald. Opo, Ginoo. Inabot ng tindera ang parehong telepono at ang PIN kay Gerald. Ang mall ay isang mobile phone specialty mall, kaya't mayroong mga security guard na nagpapatrolya sa pasukan. Bukod, mayroon ding isang espesyal na kagamitan sa scanner, kaya walang sino man ang dapat matakot na mawala ang kanilang mga pitaka o magnanakaw. Nang matanggap ang mga hiniling na item, ang unang ginawa ni Gerald ay ipasok dito ang kanyang SIM card. Kabanata 288. Holy moly, ano ang sinabi mo, Margie? Ang teleponong ito ay nagkakahalaga ng $2,830. Nababaliw ka na, Panipi. Kasabay nito, narinig ang nagulat na yelp ni Hayward na nagmula sa tindahan ng mobile phone na hindi masyadong malayo. Sina Sharon at Lillian na nasa tabi niya ay medyo nagulat din. Tiyak na nabigla sila sa presyo ng telepono. Sinubukan na nila ang mga pagpapaandar at tampok ng telepono, na ang lahat ay talagang mahusay. Ang kalidad ng camera ng telepono ay malinaw at malutong, at para sa mga magagandang batang babae tulad nina Sharon at Lillian, ang pagkakaroon ng isang telepono na may mahusay na camera ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Lahat sila ay tumingin kay Hayward ng may pag-asa, naghihintay para sa kanya na bumili ng isa para sa bawat isa sa kanila. Ang butil ng malamig na pawis ay tumulo sa noo ni Hayward. Sobrang mahal. Ito ay higit sa $1,500 para sa isa, malapit sa $6,000 para sa dalawa. Ang teleponong ito ay masyadong mahal. Panipi. Pinahid ni Hayward ang malamig na pawis sa noo niya. Kinumpirma na ang kanyang bahay ay gigiben, ngunit ang bayad ay ililipat lamang sa kanya makalipas ang 2 o 3 buwan. Tulad ng sa ngayon, makakakuha lamang siya ng pera mula sa kanyang credit card, at mababayaran lamang kapag natanggap niya ang kabayaran. Hindi niya kayang bayaran ang telepono kahit na siya ay binugbog hanggang sa mamatay sa lugar. Kaya may mga bagay pa rin na hindi mo kayang bayaran. Dahil ang mga kagandahang ito ay tulad ng telepono, dapat kang bumili ng kahit isa para sa kanila. Panipi. Si Margie ay napakahusay sa kanyang papel bilang salesperson. Ginamit niya sina Sharon at Lillian upang akitin si Hayward na bumili ng isa sa kanya. Baka hindi ngayon, susunod na lang tayo. Halika, pumunta tayo sa iba pa. Panipi. Dinala niya sina Sharon at Lillian sa ibang lugar. Naiwan si Margie na nabigo. Tumagal ito ng labis na pagsisikap upang akitin si Hayward sa kanyang tindahan, ngunit nagawa pa rin niyang lumayo. Agad siyang sumunod sa likuran ng pangkat. Hayward, bakit wala kang pagtingin sa tindahan na ito? Kilalang tatak din sila, at kahit bumili ka ng kanilang pinakamababang modelo, maaakit pa rin ng pansin ng maraming tao ang telepono. Panipi. Nagsalita si Lillian. Aba, tingnan natin kung ganon. F***, ang pinakamababang end, ay nagsisimula sa $1,000. Panipi. Lumapit si Hayward sa tindahan at nahulog ang kanyang panga. Nang makita ang presyo ng telepono, hindi man sabihin, mayroong isang pang-promosyong kaganapan para sa $5,000 na telepono. Hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla sa oras na ito at sinabi niya, bakit hindi kami pumunta sa ibang lugar?
Sina Sharon at Lillian ay parehas na namang nabigo. Ang $1,000 para sa isang telepono ay talagang mahal, ngunit makakatanggap siya ng isang malaking halaga ng pera sa sandaling. Ang kanyang bahay ay nawasak para sa pag-unlad. Ang paggastos ng kaunting pera sa kanila ay hindi makakasakit, di ba? Hindi tulad ng hinihiling nila sa kanya na bilhan sila ng $5,000 na telepono. Nang magmamakaawa na si Lillian kay Hayward, may nahuli siya sa gilid ng kanyang mga mata. Nagkataon lang na nakita niya si Gerald na nagpapasok ng kanyang SIM card sa isang telepono. Holy moly, Gerald, para kang aswang na hindi titigil sa pagsunod sa amin sa paligid. Bukod, nasuri mo ba ang tatak ng telepono na iyong binibili? Paano mo kakayanin ang isang magsasaka tulad mo? Panipi, wala sa mood si Lillian. Nang makilala niya si Gerald sa unang pagkakataon, wala nang masyadong sasabihin sa kanya. Ngunit ngayon, nasa isang tindahan sila kung saan hindi ni kayang bilhin ni Hayward ang alinman sa mga telepono. At sa kanilang pag-alis, nakita nila si Gerald dito, binabaliktad ang mga telepono at nagkukunwaring parang may kayang bayaran. Tumama ito sa nerbiyos ni Lillian. Tumatawang sagot ni Gerald, nakakakuha ako ng isang bagong telepono, paano ito sa iyong negosyo? Kinarga ni Gerald ang kanyang SIM card sa telepono. Mabilis niyang na-download ang PayPal at handa nang kumpletuhin ang kanyang bayad. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Lillian, wala siya rito. Agad siyang sumagot ng may masakit na tono. Magandang langit, huwag nang magpanggap, tingnan ang iyong sarili, paano makakaya ng isang tulad mo ang ganitong uri ng telepono? Panipi, lalong lumaki si Lillian. Lillian, tingnan mo, hawak niya ang $5,000 na telepono. F***, at iniisip niyang bilhin ito. Hahaha, panipi. Sa puntong iyon, naramdaman ni Hayward na mas napagaan ang loob dahil sa hindi kayang bayaran ng telepono. Nandoon si Gerald, sa mukha mismo, upang pumalit bilang punching bag. Si Sharon din, ay nakatingin kay Gerald habang nakakunot ang kanyang mga mata. Kabanata 289. Sino ang mag-aakalang napakagaling na artista ni Gerald? Haha, kung hindi natin siya nasagasaan ngayon, maaaring tumigil siya sa bawat tindahan ng cellphone at pagkatapos ay kumilos na bibilhin niya ito. Panipi, alam ko ng tama, at pagkatapos ay magtatapos siya sa hindi pagbili nito. Napakaraming nakita kong artista tulad niya. Panipi, nagpalit-palitan ng dalawang dalagita upang asaran si Gerald. Sana maging mas matino ka, Gerald. Ang iyong pamilya ay mas mahirap kaysa sa lahat, at sa hinaharap, magkakaroon ka ng isang mas mababang punto ng pagsisimula sa iyong karera kaysa sa iba pa. Kahit na si Hayward, sino ang tatanggap ng kanyang kabayaran mula sa demolisyon ng kanyang bahay ay hindi maglakas loob na bumili ng alinman sa mga telepono, at iniisip mo pa ring bumili ng isa. Itigil ang pagpapanggap. Bulalas ni Sharon. Sa totoo lang nagsasalita, ang kanyang pansin ay laging nasa Hayward bago ito. Hindi niya inabala ang pagbibigay pansin kay Gerald. Ngayon na kahit si Hayward ay kinukutya si Gerald, hindi niya maiwasang sundan at biniro siya ng isang salita o dalawa. Pagkatapos, umiling siya sa paghamak. Hayward, dahil napunta ka na dito, tinanong ko lang ang aking boss para sa kanyang pahintulot, at ngayon ay maibebenta ko sa iyo ang teleponong iyon ng mas mababa sa $300. Ang kondisyon ay upang bumili ka ng dalawang mga telepono, at ipangako mo sa akin na, sa hinaharap, dapat kang magdala ng mas maraming mga customer sa aking tindahan, kung hindi man ay mapag-alitan ako ng aking boss sa kamatayan. Panipi, si Margie ay lumabas mula sa kung saan upang kumbansihin si Hayward na bumili ng kanyang telepono. Talagang mahusay siya sa paglulunsad ng kanyang mga produkto, at ang mga hindi alam ay mag-iisip na siya ay nagdusa ng isang malaking pagkawala. Sina Lillian at Sharon ay parehong kumbinsido sa kanyang mga kasanayan sa marketing. Nagkamali si Hayward, ngunit ang pagkakamali ay isa pang pagkakamali dahil maaari lamang niyang baguhin ang paksa. Hawakan mo lang sandali, Margie. Hindi ako mayaman. Ngunit ang totoong mayaman ay ang taong masyadong mislan sa pananamit dito.
Bibili na sana siya ng isang $5,000 na telepono. Kaya bakit hindi mo siya akitin sa halip na ako? Panipi, nagmamadaling inilipat ni Hayward ang paksa kay Gerald. Ha, siya, 2 beses kong smack ang aking sarili sa publiko. Kung makakaya niya, ha. Panipi, nang makita ni Margie na ang tao ay si Gerald, tumawa siya ng napakalakas nang umuso pa siya. Hoy, Hayward, huwag baguhin ang paksa at pumunta sa aking tindahan upang suriin ito. Miss, hindi mo lang basta makakapag-barge at agawin ang aming mga customer, labag sa mga patakaran ng aming tindahan. Kinakabahan na sabi ng batang salesgirl. Oh, dapat bago ka dito, tama ba ako? Lahat ng tao sa mall na ito ay kilala ako, bakit hindi ka lumibot at tanungin kung sino ako? Kung maglakas loob ka na makipag-usap sa akin ng ganoon ulit, kukuha ako ng isang tao upang ihiwa ang iyong maliit na mukha pagkatapos ng trabaho, mas mabuti kang mag-ingat. Panipi, hindi na nagsalita ang salesgirl. Miss, maaari mo ba akong kumuha ng isa pang balot ng mabuti? Binibili ko ang 2 sa kanila. Tinanggal ni Gerald ang kanilang panunuya. Sinabi niya sa salesgirl. Bakit? Dahil napag-isipan lang ni Gerald na parang oras na din para palitan ni Keita ang kanyang dating telepono. Dahil bibili siya ng isa, baka bumili pa siya para sa kanya. Banal na she *T. Narinig niyo ba yan? Bumibili siya ng 2. Ha. Panipi, narinig ito, tumawa ang karamihan. Si Margie ay tumingin kay Gerald na may pagkamangha, nagtataka siya kung saan nagmula ang idong ito, at naniniwala siyang nagbibiro sa kanila. Sineryoso ng salesgirl ang kanyang mga salita at nagdala ng isa pang parehong telepono para kay Gerald. Ginamit ni Gerald ang kanyang telepono at nascan ang code ng pagbabayad, na pagkatapos ay sinundan ng tunog na ding. Matagumpay ang transaksyon. $8,740 na nabawas mula sa PayPal account. Panipi, banal na she *T. Ano? Ang prompt ng abiso ay malutong sa kanilang tainga. Natigilan ang karamihan. Lalo na si Hayward, na tumatawa ng labis na sumakit ang kanyang tiyan noong isang segundo. Nakayuko pa nga siya mula sa tawa ng tawa, at pagkarinig ng prompt ng abiso, agad na pinahid ang ngiti niya. Napatingin siya kay Gerald, gulat na gulat. Ang mga panga ni Lillian at Sharon ay nahulog sa lupa. Medyo nanginginig ang kanilang hininga sa sandaling iyon. Bumaba ang tingin nila kay Gerald, ngunit hindi sumagi sa kanilang isipan na ang isang tulad niya ay makakabili ng 2 sa pinakamahal na telepono nang hindi na kinakailangang mag-isip ng 2 beses. Saan nakuha ni Gerald ang napakaraming pera? Nagulat din si Margie, at naramdaman niyang nag-apoy na ang pisngi nito bago pa niya sinampal ang sarili. Gerald, saan mo nakuha ang ganoong karaming pera? Kinuha ni Gerald ang telepono at aalis na sana. Hinawakan ni Lillian ang braso ni Gerald. *man. Bilang mga guro, ang kanilang sweldo ay $750 hanggang $900 lamang bawat buwan, at nasaksihan lamang nila ang paggastos ni Gerald ng kanilang isang taong halaga ng sweldo sa 2 mga cellphone. Kabanata 270. Hindi makapaniwala iyon. Hindi kaya nanalo siya sa loto. At magkano siya nanalo? Ito ay maliwanag na ang tanong ay bagang Lillian at Sharon napaka sabik sila at nais malaman ang sagot. Hindi mahalaga sa kanila kung ang pera ay ninakaw o ninakawan. Inaasahan lamang nila na hindi lamang siya nanalo sa loto. Kung hindi man, magiging labis para sa kanila ang hawakan. Mayroon akong mga bagay na dapat gawin, kailangang umalis. Hindi pinansin ni Gerald ang kanilang mga katanungan dahil hindi siya obligadong sagutin ang mga ito. Tumalikod siya at lumayo ng malamig, naiwan ang mga ito na nakatitig ng nanlaki ang mga mata at bibig. Sa sandaling paglabas niya ng pintuan, tinawagan kaagad ni Gerald. Si Zach Lyle dala ang kanyang bagong cellphone. Sinabi niya sa kanya ang hirap na kinakaharap niya at masarap kung siya ang makapunta at sunduin siya. Ipapaliwanag pa niya ang bagay. Sa sandaling magkita sila at makakahanap sila ng mga paraan upang malutas ito sa lalong madaling panahon. Nagulat si Zach nang marinig ang balita. Kailangan niyang kumilos kaagad. Tumayo si Gerald at pinadalhan siya ng kinalalagyan. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay ni Keita.
Kagaya ng kanyang paglalakad ay dumaan sa pasukan ng Scott Howe Elementary School. Tuldok tuldok tuldok. Bigla siyang tumigil sa paglalakad. Bago siya, mayroong isang malaking pangkat ng mga tao at ilang mga marangyang kotse na nakaharang sa pasukan. Sa tabi nito, isang taxi ay nasira, at maririnig ang daing na nagmumula sa gitna ng karamihan. Malinaw sa araw na may binugbog. Ang isa sa mga marangyang kotse ay nakakuha ng atensyon ni Gerald habang pamilyar ito. Tumigil saglit ang puso niya. Si Damien, Ray iyon. Hinabol niya talaga sila. At sa wakas ay nakilala ni Gerald ang taxi, ito ang sinakay niya upang magpunta rito. Ang mga nakapaligid na nanunood ay nanunood. Kinabahan si Gerald, at paglingon niya sa direksyon ay nakatingin. Ang lahat, sa sobrang takot niya, napagtanto niya na ang isang binubugbog ay ang dating taxi driver. Siya ay pinalo sa isang dagwang pole. Ang kanyang katawan ay nabulwak sa lupa, at namula ang dugo sa kanyang buong mukha. D** man it, sasabihin mo ba o hindi? Nasaan ang B** Turk at ang B** starred na iyon? Panipi, walang pag-ungal ni Damien. Mr. Rai, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam, at kung alam ko, sasabihin ko sana sa iyo. Panipi, ang driver ay nagsinungaling sa lupa, nagmamakaawa. Umalis sila mula sa lugar na ito, at hindi ko alam kung saan sila nagpunta. F***, hindi pa rin niya sinasabi, bugbugin mo ang mga lalaki. Ang kanyang mga goons ay lumiliko sa swing at smash sa kanya ng sticks. Ang pamalo ay nagpatuloy ng ilang higit pang minuto, at ang mga nanunood ay naramdaman na pinalamig ng kanilang mga tinik. Patuloy na itinanggi ng driver habang binugbog hanggang sa siya ay walang malay. Pinagmasdan ni Gerald mula sa tagiliran. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang galit. At talagang pinalipat siya ng driver. Anong ginawa niya? Dahil sa pagbagsak sa kanya ng driver at ng iba pa malapit sa pasukan ng mga slum, kaya't walang paraan na hindi niya malaman kung saan pupunta si Gerald. At malinaw na maliwanag na ang driver ay hindi sasabihin sa kanila ng anuman. F***, hanapin mo ako agad sa pamilya ng driver na ito. Dapat, alam niya kung nasaan sila, sampain ito, at naglakas loob siyang magsinungaling sa akin. Sisirain ko ang buong pamilya niya. Panipi, ungol ni Damien, makinig sa sinumang nakakita ng isang magandang babae na may isang bata at isang 20 taong gulang na bata ngayon. Lumapit at bigyan kami ng impormasyon. Gagantimpalaan ka ng malaki ng rise. Kung hindi man, baka mapunta ka lang sa kanya. Panipi, utos ni Damien, lumakas ang kanyang boses sa pangingibabaw. May dumating na tulungan akong ilabas ang kanyang hamstrings. Panipi, itigil mo yan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.